Sa isang mataong lungsod sa Pilipinas, kung saan ang mga kalsada ay buhay na buhay at ang mga ilaw ay kumikislap na parang mga bituin, naninirahan ang isang babaeng nagngangalang Elara. Tahimik siyang tao, madalas nalulunod sa sarili niyang mga iniisip. Binubunuo ang mga araw bilang isang barista sa maliit na kapihan. May pangarap si Elara na maging isang artista, ngunit tila may ibang plano ang buhay para sa kanya. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel at pindutin na rin ang notification bell. Kung gusto nyo ng mga ganitong video, nakatira si Elara sa isang payak na apartment sa ikatlong palapag ng isang luma at matandang gusali. Ang uri ng gusali na bumubulong ng mga kwento ng nakaraan sa bawat pagkaluskos. Ang kanyang mga kapitbahay ay sari-sari. May mga pamilya, estudyante at mga nagtatrabaho, pero mas pinili ni Elara na mapag-isa, mas pinipiling makasama ang kanyang sketchbook kaysa makipag-usap sa mga tao. Madalas niyang iguhit ang tanawin ng lungsod, sinusubukan makuha ang kaguluhan at ganda ng paligid, ngunit ang kanyang sining ay salamin ng kanyang mga sariling pakikibaka, mga aninong palaging nakasunod sa kanya. Linggid sa kaalaman ng karamihan, si Elara ay nakakulong sa isang mapang-abusong relasyon sa isang lalaking nagngangalang Marcos. Dumating si Marcos sa buhay ni Elara na parang isang malakas na hangin, maboka, maginoo at puno ng mga pangakong magbibigay saya at kasiyahan. Pero habang lumilipas ang mga buwan, dahan-dahang lumilitaw ang tunay na kulay ni Marcos. Ang dating lambing ay napalitan ng pagiging seloso at dominante. Ang pagmamahal ay naging pagkontrol at pananakit. Napansin ng mga kaibigan ni Elara ang pagbabago sa kanya. Naging tahimik siya. Ang dating masayang tawa ay napalitan ng tahimik na tensyon na tila bumabalot sa kanyang katauhan. Paulit-ulit siyang pinayuhan ng mga kaibigan na humingi ng tulong na lumayo na kay Marcos. Ngunit natatakot si Elara. Takot sa kung anong maaaring gawin ni Marcos kung siya'y umalis at takot sa hindi pa alam na buhay sa labas ng kanilang relasyon. Isang gabing puno ng galit at sakit. Matapos ang matinding away, nakaupo si Elara sa malamig na sahig ng kanilang banyo, nakasandal sa bathtub, at dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Mahigpit niyang hawak ang kanyang sketchbook, ang tanging bagay na tila nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Sa oras na iyon ng kawalan ng pag-asa, nagpasya siya. Hindi na siya magiging biktima. Kukunin niya muli ang kanyang buhay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagsisimula siyang mag-drawing. Bawat guhit ng kanyang lapis ay isang paglabas ng kanyang sakit at galit. Ginuhit niya ang kanyang mga hangarin, mga eksenang pagtakas, mga imahe ng lakas at tapang. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nagiging malinaw sa kanyang isipan ang plano. Iiwan niya si Marcos, ngunit kailangan niyang maghanda. Sa mga sumunod na araw, puno ng takot at determinasyon si Elara. Inipon niya ang mga bagay na mahalaga, ilang damit, ang kanyang mga gamit sa pagguhit at ilang alaala. Pinasok niya ang kanyang matalik na kaibigang si Mia na laging nandyan para sa kanya. Nakinig si Mia. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata at nangakong tutulungan si Elara na makahanap ng ligtas na lugar. Ngunit parang alam ni Marcos na may nagbabago. Ramdam niya ang mga pagbabagong nangyayari kay Elara, ang mga maliliit na kilos. Mga gabing may mga tawag na tila lihim at may kaba. Isang gabi, habang nag-iimpake si Elara ng kanyang mga gamit, narinig niya ang pag-ikot ng susi sa pinto. Dumagsa ang takot sa kanyang dibdib nang pumasok si Marcos. Ang mga mata nito'y kumikitid habang tinitingnan ang kanyang ginagawa. "Saan ka pupunta?" ang tanong ni Marcos. Mababa at puno ng banta ang kanyang boses. Mabilis ang tibok ng puso ni Elara habang hinarap si Marcos. Pilit na iniisip kung paano makakatakas. "Kailangan ko lang ng oras mag-isa," bulong ni Elara, pilit pinapakalma ang boses. Lumapit si Marcos. Ang presensya nito'y mabigat at nakakabahala. "Hindi mo ako pwedeng iwan, Elara. Akin ka." Sa mga sandaling iyon, parang may sumiklab sa loob ni Elara. Hindi na niya kayang dalhin ang bigat ng mga salita ni Marcos, ang nakakasakal na pagkontrol nito sa kanya.
Hindi, Marcus, hindi mo ako pag-aari, sigaw ni Elara. Mas matapang ang boses kaysa sa kanyang nararamdaman. Tumindi ang sagutan at bago pa man niya namalayan, napasandal na siya sa dingding. Ang takot ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ngunit sa gitna ng takot, naalala ni Elara ang mga guhit niya, ang lakas na sinimulan niyang matagpuan sa sarili. Lalaban siya, hindi sa dahas, kundi sa kanyang matinding pagnanais na makawala. Habang nakatitig si Marcus sa kanya, may nakita si Elara na liwanag sa kanyang isipan. Hindi mo ako pwedeng ikulong dito. Alis ako at hindi mo ako mapipigilan. Ang tensyon sa silid ay parang apoy na nagbabaga. Nagulat si Marcus sa sinabi ni Elara at sa pag-aalinlangan niya, sinamantala ni Elara ang pagkakataon. Mabilis siyang tumakbo, lumusot kay Marcus at tinungo ang pinto. Si Elara ay nasa pintuan ng kanyang kalayaan, ang hangin ay puno ng pag-aalinlangan at ang pangako ng isang bagong simula. Matatagpuan kaya niya ang lakas na tuluyan ng kumawala mula sa mga anino ng kanyang nakaraan? Nang lumabas si Elara sa pintuan ng kanilang apartment, agad niyang naramdaman ang malamig na hangin ng gabi. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, tila maririnig mula sa kalmadong paligid ng kanilang lumang gusali. Nasa hagdan siya, hinahabol ang hininga, ngunit hindi nagtagal. Narinig niyang muli ang pamilyar na boses ni Marcus sa likuran. Elara, bumalik ka rito. Sigaw ni Marcus, ang boses ay puno ng galit at desperasyon. Hindi niya nilingon si Marcus. Alam niyang kung babalik siya, babagsak muli ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ito ang pagkakataong matagal niyang hinintay. Ang pagkakataon na tapusin ang lahat ng takot at kontrol na bumabalot sa kanya. Kailangan niyang magpatuloy. Nang makarating si Elara sa kalsada, mabilis niyang kinuha ang cellphone sa bulsa. Nasa kanya ang numero ni Mia, nakasave sa speed dial. Nang sumagot si Mia, agad niyang sinabi, "Mia, ngayon na, kailangan ko ng tulong. Papunta na ako sa'yo." Agad sumagot si Mia, "Nandito ako, Elara. Huwag kang mag-alala. Hinihintay kita." Habang naglalakad si Elara sa kalye, nararamdaman niyang hindi pa tapos si Marcus. Alam niyang susundan siya nito, na hindi ito titigil hanggat hindi siya muling nakakulong sa loob ng kanilang apartment, muli sa ilalim ng kontrol ni Marcus. Alam niyang delikado ang kanyang ginagawa, ngunit mas malaki ang takot niya sa patuloy na pananakit kaysa sa takot ng pagtakbo sa hindi alam. Pagkalipas ng ilang minuto, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Hindi niya kailangang lumingon para malaman. Ramdam niya ang presensya ni Marcus sa likod niya. Lalo niyang binilisan ang kanyang hakbang, tumatakbo sa mga eskinita ng lungsod, dumadaan sa madidilim na bahagi ng kalye, umaasang makakalayo. Nang makarating si Elara sa isang bukas na palengke na sarado na sa mga oras na iyon, nakahanap siya ng lugar kung saan pwede siyang magtago pansamantala. Pumasok siya sa isang lumang pwesto, umaasang hindi siya makikita ni Marcus. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang tahimik siyang umuupo sa likod ng mga sira-sirang mesa at lumang mga kahon. Hawak pa rin niya ang kanyang sketchbook, ang tanging bagay na tila nagbibigay sa kanya ng lakas sa mga oras na iyon. Samantala si Marcus ay naglalakad sa palengke, iniikot ang kanyang tingin. "Elara, alam kong nandyan ka." Tumigil siya sa gitna ng kalsada. Naghahanap ng mga palatandaan ng paggalaw. Tahimik na nagdasal si Elara, umaasang hindi siya makikita. Ang takot ay humihigpit sa kanyang dibdib, ngunit pilit niyang tinutulak ang sarili na magpakatatag. Sa kabila ng kaba, sinimulan niyang mag-isip ng mga posibilidad, mga paraan upang makalayo ng tuluyan. Matapos ang tila napakatagal na mga sandali, narinig niyang humupa ang mga yapak ni Marcus. Umalis na ito. Hindi siya sigurado kung tuluyan na ba itong sumuko, pero kailangan niyang umalis sa kanyang taguan bago pa man bumalik ito. Tumayo siya, dahan-dahan at maingat, at mabilis na lumabas sa kalsada. Nang magtama ang kanilang mga mata ni Mia na naghihintay sa kanya malapit sa isang taxi, napaluha si Elara. Hindi niya akalaing makakaabot siya rito ng buo. Mabilis siyang sumakay sa sasakyan at agad silang umalis, palayo sa mga anino ng kanilang apartment. "Safe ka na dito," bulong ni Mia habang hinahawakan ang kamay ni Elara. Habang nasa biyahe,
Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam ng kaunting ginhawa si Elara. Hindi pa tapos ang laban, ngunit nagawa niyang makalayo kay Marcus, at iyon ang unang hakbang patungo sa tunay na kalayaan. Nang makarating sila sa bagong tirahan, isang maliit na lugar na malayo sa kanyang dating mundo, huminga ng malalim si Elara. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Kailangan niyang siguraduhing hindi na siya babalik sa dati. Kailangan niyang ipaglaban ang kanyang kalayaan, hindi lang mula kay Marcus, kundi mula rin sa mga aninong kumakapit sa kanyang isipan. Kinabukasan, unang ginawa ni Elara ay ang pagkuha ng restraining order laban kay Marcus. Tinulungan siya ni Mia na makipag-ugnayan sa mga autoridad. Sa kabila ng takot at pangambang bumalik si Marcus, determinado si Elara na labanan ang lahat ng balakid. Hindi na siya papayag na muling madala sa kadiliman ng kanyang nakaraan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagsimulang bumalik si Elara sa kanyang sining. Muli niyang binuksan ang kanyang sketchbook. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga guhit ay hindi na tungkol sa takot o pagtakas. Ipininta niya ang bagong landas na kanyang tatahakin. Isang landas ng paghilom, ng muling pagtuklas sa sarili at ng tunay na kalayaan. Habang tumititig si Elara sa kanyang likha, isang imahe ng isang babae, matapang at matatag, naramdaman niyang sa wakas. Nagsisimula na siyang makalaya mula sa mga anino ng kanyang nakaraan. Ilang buwan nang lumipas mula nang iwan ni Elara si Marcus, unti-unti niyang binubuo ang kanyang buhay mula sa pagkawasak. Lumipat siya sa isang bagong apartment, malayo sa dating tinitirahan, at patuloy na sinubukang bumalik sa kanyang sining. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, may mga gabi pa ring binabalikan siya ng mga alaala, mga aninong bumabalot sa kanyang diwa. Si Mia, ang tanging kaibigan at kakampi ni Elara, ay patuloy na nandyan para sa kanya. Hindi niya iniwan si Elara sa gitna ng mga pagsubok. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pagsuporta ni Mia, alam niyang hindi pa rin ganap na nakakalaya si Elara mula sa mga sugat ng nakaraan. Minsan, nakikita ni Mia si Elara na nakatitig sa kanyang mga guhit, mga imahe ng kalayaan na tila malayo at hindi matamo. Isang araw, habang nasa trabaho si Elara sa isang bagong coffee shop, isang kakatwang pakiramdam ang bumalot sa kanya, parang may nagmamasid. Tinakpan niya ang kaba, pilit iniisip na baka imahinasyon lang iyon, ngunit sa bawat oras na lumilipas, palakas ng palakas ang kanyang pangamba. Hanggang sa isang gabi, pauwi mula sa trabaho, nakita niyang may nakasunod sa kanya. Mabilis niyang tinahak ang makipot na eskinita, nanginginig sa takot habang naririnig ang mga yapak na papalapit. Nang makarating siya sa tapat ng kanyang bagong apartment, biglang humarap si Elara, at doon, sa ilalim ng liwanag ng isang sirang poste ng ilaw, nakita niyang muli si Marcus, ang lalaking pinilit niyang takasan, ngunit hindi pa rin siya pinakakawalan. "Miss na kita, Elara," bulong ni Marcus, may halong tamis sa kanyang boses na tila lason. Muling sumiklab ang takot sa puso ni Elara. "Tumigil ka na, Marcus, hindi na ako babalik sa'yo," nanginginig ang kanyang tinig. Ngunit may kasamang tapang na bumabalik. "May restraining order ka. Hindi mo ako pwedeng lapitan." Ngunit ngumiti lang si Marcus, isang ngiti na puno ng kayabangan at kabaliwan. "Restraining order? Wala yang halaga. Hindi mo ba alam? Hindi ka kailanman makakatakas sa akin." Bago pa man makapagsalita si Elara, mabilis siyang hinablot ni Marcus. Pilit siyang inilayo mula sa pinto ng kanyang apartment. Ang mga mata ni Marcus puno ng pagkasuklam at galit. Sinubukan ni Elara na makawala, sumigaw para humingi ng tulong, ngunit parang ang buong mundo ay bingi sa kanyang mga sigaw. "Hindi mo ako kayang takasan," sigaw ni Marcus habang pilit niyang dinadala si Elara sa isang mas madilim na bahagi ng kalye. Naghahalo ang takot at galit sa loob ni Elara. Sinubukan niyang lumaban. Pinukpok si Marcus gamit ang kanyang mga kamay, ngunit masyadong malakas ito. Sa isang iglap, naramdaman niyang napadapa siya sa malamig na semento ng eskinita. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang katawan habang siya'y muling binuhat ni Marcus. Mas matindi ang hawak nito at mas madilim ang galit sa kanyang mga mata. "Hindi mo ba naintindihan?
Bulong ni Marcus habang pilit na itinatapon si Elara sa pader. Kung hindi kita makukuha, walang makakaangkin sa'yo. Sa puntong iyon, alam ni Elara na wala ng takas. Tumuhlo ang mga luha mula sa kanyang mga mata habang bumabalot sa kanya ang malamig na hangin ng gabi. Habang bumabagsak siya sa lupa, napansin niya ang kanyang sketchbook. Nahulog ito mula sa kanyang bag. Pinalot ito ng ulan. Ang mga pahina nito'y nasira na parang simbolo ng kanyang nawawalang mga pangarap. Sa huling sandali, habang tila bumabagal ang oras, naisip ni Elara ang kanyang mga guhit, ang mga imahe ng kalayaan, ng pagtakas at ng lakas. Ngunit sa kanyang huling buntong hininga, napagtanto niyang hindi lahat ng mga kwento ng paglaya ay nagtatapos sa tagumpay. Sa eskinita kung saan natapos ang kanyang laban, bumagsak ang katahimikan. Ang mga bituin sa langit ay patuloy na kumikislap. Ngunit sa mga anino ng lungsod natapos na ang buhay ni Elara. Hawak pa rin ang mga pangarap na hindi natupad. Ilang oras ang lumipas bago nakita ang katawan ni Elara sa eskinita. Wasak, wala ng buhay. Ngunit sa kanyang mga mata, naroon pa rin ang bakas ng isang babaeng lumaban, ng isang babaeng nagtangkang makalaya mula sa mga anino. Nang malaman ni Mia ang balita, nabalot siya ng matinding lungkot at galit. Hindi na niya nakuha pang pigilan ang mga luha habang hawak ang natitirang mga guhit ni Elara, mga imahe ng lakas na hindi na matutupad. Ang huling bahagi ng buhay ni Elara ay isang trahedya, ngunit hindi niya kailanman nawala ang kanyang tapang. Ngunit sa dulo, hindi lahat ng laban ay nauuwi sa tagumpay, at ang mga anino ng katahimikan minsan ay mas malalim at mas madilim kaysa sa inaakala. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig.